So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, so i-game test natin ngayon itong Vivo Y04. Okay kaya to for gaming sa isang entry level or budget smartphone? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. Bago tayo mag-start, ito pala yung quick specification si Vivo Y04 sa OS out of the box sa Android 14 po ito with FunTouch OS 14. Sa chipset, meron siyang Unisoc 7225 at yung battery niya mga ka-J-Vlog is sa 5,500 mAh non-removable battery na support ng 15-watt charging rate. At ang SRP na itong itetest natin, which is yung 4GB 128, ay nasa 5,299, at kung interested kayo dito sa Vivo Y04, ilalagay ko po yung link nito sa description box. 5 games ang ating itetest: COD, Genshin, Honor of Kings, Mobile Legends, at Firelight 84. So first na lalaruin natin is Mobile Legends. Itong ating settings. So try natin siya sa pinakamataas since available naman. HD mode naka-on, refresh rate super, graphics ultra naka-on ng outline at shadow. At sa ML is playable naman siya dito sa Vivo Y04. Okay naman yung performance sa high settings, pero tayong framed up na experience, very minor lang naman, tapos bumabalik naman siya sa magandang performance. So yun, nakakatuwa sa halagang 4,000 pesos, 4 to 5,000 pesos, makakalaro kayo ng ML dito ng maayos sa Vivo Y04. So next naman is Honor of Kings. Okay, so set natin yung settings niya, FPS high. At resolution natin, try natin sa ultra. So pagdating sa Honor of Kings, maganda rin performance dyan ni Vivo Y04, nakakagulat din. Nakaya niya to sa mataas sa settings, in fairness. So makakalaro rin naman kayo kahit papaano dito sa Honor of Kings ng mataas sa settings. No frame drops naman na malala while playing Hawk dito sa smartphone na to. So next naman is Firelight 84. Okay, so ang settings natin, graphics smooth. So, mag-restart siya. Frame rate natin, ang pinakamataas is medium lang. So in fairness mga ka-J-Vlog, pagdating sa Honor of Kings, playable din dito sa Vivo Y04. Medium frame rate lang available, pero
Kahit na ganun yung settings niya, nakakalaro tayo na mabuti, oh. May mga few frame drops or very minor frame drops, pero sobrang saglit lang. Tapos bumabalik na ulit sa magandang performance itong smartphone na to. So, yun. Pag maglalaro na lang kayo dito, siguruhin nyo lang na lahat ng apps ay naka-close para ma-maximize nyo yung 4 GB of RAM na itong Vivo Y04. So, okay na okay naman ang performance niya dito sa smartphone na to. Makakalaro rin naman kayo kahit papaano ng Firelight 84. So, next naman is COD. Ito yung settings natin sa Battle Royale and Multiplayer. So, pinakamataas sa graphics is medium at ang frame rate natin pinakamataas is high. So, pagdating sa COD Battle Royale, okay naman ang performance dyan ni Vivo Y04. Meron tayong mga few frame drops habang naglalaro, pero manageable naman siya. Ayan, no, may mga frame drops. Pero nakagulat din, no, sa ganitong presyo, or nakakalaro rin naman tayo ng COD dito sa smartphone na to. When it comes sa movement, hindi siya smooth. Ayan, no. Ramdam nyo talaga yung mababang frame rate niya. Oops, may kalaban pa nga. Pero kahit may kalaban, tignan nyo naman, no hassle din naman kahit papano dito sa Vivo Y04. So pagdating sa COD multiplayer, yes, playable siya mga ka-J-Vlog. Pero when it comes sa movement, asahan nyo hindi po smooth ang niya sa movement, ha. May mga frame drops from time to time. Pero kahit may kalaban naman tayo, nakaka-battle pa naman tayo kahit papaano dito sa Vivo Y04. So next naman is Genshin Impact. So set natin muna siya sa pinakamataas sa settings, ha. So highest 60 FPS, motion blur off na lang natin. Okay, may kalaban na agad. 60 FPS to, pero hindi natin ma-feel yung pagka 60 niya syempre. Okay. Nakaka-battle naman. Pero mahirap mag-rotate. Ayan, slow movement. Medyo nahihirapan siya when it comes sa pagbabattle natin dito. Ayan, mahirap mag-rotate, mahirap makipaglaban. So, set na lang natin siya sa pinakamababa. Since ang baba lang kasi ng RAM nito, 4 GB of RAM. So, syempre siguro yun din yung isang key factor, di ba? So, graphics na lang natin lowest. Ayan na. 30 FPS, naka-off ang motion blur. Tingnan nyo, mas okay na yung rotation natin nung binabaan natin yung niya, yung graphics sa low. Ayan, nakaka-rotate na tayo ng mas mabilis. So, mas playable siya mga J-Vlog sa lowest settings. Pag naka-high settings, grabe ang bigat nung natin. Nung pag-rotate pa lang natin sa smartphone is kumbaga mabagal. Dito sa lowest,
playable naman siya. Ayan, oh. So, yun. 4 to 5,000 pesos nakakalaro naman ng Genshin Impact kahit pa paano sa lowest settings. Napaka-astig yun. Ang maganda pa doon, or malupit pa doon, 4 gigabytes of RAM lang to, pero na-handle niya naman ang Genshin Impact sa mababang settings. Ayan siya. At kahit naman din sa mababang settings, meron tayo na-experience sa mga frame drops. Pero, yun, playable naman. So, yun mga ka-J-Vlog, kung maglalaro kayo ng Genshin dito sa Vivo Y04, dapat clear yung memory nyo or wala dapat naka-open ng mga application para magamit din yung 4 GB of RAM, ma-maximize yung 4 GB of RAM. And pag maglalaro kayo dito, set nyo na lang sa pinakamababang settings para mas makalaro kayo na mabuti ng Genshin. So yun mga ka-J-Vlog, yung ating game test dito sa Vivo Y04. So yun nga ang pinaka-main question, kung okay ba to for gaming. So kung maglalaro naman kayo dito, kung makikita nyo naman lahat ng tinest nating games dito ay playable. Itong 5 to ay playable, even Genshin Impact. Playable po yung Genshin sa lowest settings pero sa high nahihirapan siya. COD nakaka-experience tayo ng mga frame drops from time to time, even sa multiplayer, pero playable naman, pero hindi siya smooth. Ang magandang performance lang na-experience ko dito na walang ganong frame drop sa ML at sa Honor of Kings. Pero dito sa Firelight, same din naman dun sa na-experience natin sa COD. May na-experience tayong frame drops from time to time, lalo na pag may kalaban. Nakakatuwa lang dito, smartphone na to, 4,000 pesos lang siya, pero it can handle 4,000 pesos lang siya pero kaya niya naman mag-handle ng mga modern games today, even Genshin Impact. Again, sa kanyang presyo na 4 to 5,000 pesos, very acceptable naman ng 4 GB of RAM. Hindi to naka-design for gamers, kaya sa mga talagang gamers out there dyan na naghanap ng budget smartphone na pang gaming, hindi po pang gaming itong Vivo Y04, pero kaya niya naman mag-handle ng mga modern games today. Medyo maliit lang ang RAM niya, 4 GB of RAM, at ang kunin nyong storage, ang sinasuggest ko sa inyong kunin na storage is 128 GB. 64 GB is sobrang baba na lang yan at konti lang naman ang price difference ng 64 GB at 128 GB. At syempre lahat ng consumers or almost majority ng consumers ngayon, mas ipiprefer na talagang 128 compare sa 64 GB. Kung i-rate ko ang gaming performance ng Vivo Y04 sa kanyang presyo na 4 to 5,000 pesos, 1 ang lowest and ang highest ang score ko dito nasa 8. So ganyang kalupit din ang Unisoc chipset, kaya maganda pag napakamura tapos Unisoc chipset ang nilagay nila. Especially, ang katumbas sa chipset nito is yung Unisoc Tiger T612. Okay naman yung screen niya, malaki mga ka-J-Vlog, and support niya rin naman. Okay naman yung screen niya, malaki mga ka-J-Vlog, at ang maganda dito, makunat din ang battery netong smartphone na to. So finally, naka-experience na rin tayo ng budget Vivo smartphone na pwede naman kahit papano for gaming. So yun, kung interested kayo dito sa napakasulit na Vivo Y04, ilalagay ko po yung link nito sa description box. I-check nyo na.